man siya pupunta, nawawala talaga yung pasensya ko. Guys, first time ko guys nakarinig aso. Di ba yung aso? Aw! 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 Pero parang yung aso, nagsasalita siya, kukak, kukak. Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo. Diba? First time ko nakarinig aso. Ah, kukak, kukak. Diba yung aso? Aw, 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 aw. Diba yung aso ganun? Okay guys, mag-warm up lang ako saglit. And gigisingin ko si Juan mga 7:15. Ayun, may tinapay naman siya at may pang breakfast naman siya. So let's start guys. Warm up, warm up. Konti lang talaga. 7:15 na, gisingin ko na si Johan. Johan! Morning, Johan! Good morning! Okay guys, now gusto niyang pumunta sa emergency. Gusto niyang pumunta sa hospital. Sabi naman ng kuya, tawagan namin yung pinsan ni Deepak, dalhin namin sa psychiatrist. Ano ko muna si Johan ng breakfast. Gatas. No guys, si Angko natawa ako. Nagtatanong siguro si Deepak sa kanya ba, yung doktor na maayos sa psychiatrist. Pinost ni Uncle sa sa Facebook niya yung doktor, yung folder talaga, tinag niya si Deepak. So ayun guys, hindi alam ni Deepak, siguro hindi pa niya nabuksan yung kanyang Facebook. Thank you Uncle. Guys, kakatapos ko lang magwalay sa hagdan. Ayan, magdidilig sana ako, umulan pala kagabi. Nakalimutan ko, tapusin ko lang guys. Diba kanina gusto niya magpa-emergency hospital, ngayon ang matres na naman yung nakita niya. Ayaw nila yan ng matres guys na ginagamit na normal. Gusto nila yung sa kanila. Ngayon gusto niya nun palitan. Ayaw niya humiga sa matres niya. Wants to use this one? Tingnan niyo, gusto niya magpa-emergency pero ganyan yung sitwasyon. Oo. Gusto niya mag-ayos ng kwarto niya. Ngayon, ang ginawa ni Buwan, nagulat din kami. Dinala niya yung manipis nilang matres na para bang tinatahi-tahi lang nila dito guys. So yan yung mas gusto nila gamitin kisa sa matres na yan. So nagtaka kami ni Deepak na bigla siyang umakyat sa itaas at bitbit niya yon at pinagpalit niya. So nagsasabi siya na gusto niya daw gamitin yung matres na yan. So sabi namin baka kako hindi kasya. So ayun, nagpipilit talaga siya na gusto niyang gamitin na kahit naman noon ay bibili kami, ayaw nilang bumili niyan kasi nga pangit daw, hindi daw sila sanay humiga sa ganyang matres. So ayun, ayan, payagan na lang natin dahil gusto niya nga humiga sa ganyang matres. So ayan, tulungan na lang natin at intindihin. Kasi kami makakapunta sa psychiatrist dahil available siya sa Sunday. Kanina, gusto niya talaga magpa-emergency. And yung BP niya chinek ko, 146/90. And yung pulso niya is 60. Tingnan nyo guys, ganyan siya pag magising sa umaga o di kaya sa kalagitnaan ng gabi. Tapos mga ilang oras lang, pag kinakausap mo naman siya, okay naman siya. Tingnan nyo guys, naging active na naman siya ngayon, paiba-iba ba. So, yun na lang talaga ang pinaka-main kasi nga, sabi ko nga, kung talagang masama ang pakiramdam, hindi na yan makakagalaw na kung ano-ano. Yun nga nag-usap kami ng kuya, mental issue talaga yung sa kanya.
And kung siya lang talaga ang susundin namin, pag sinabi niya gusto niya pang emergency, guys, pag tinignan niyo sa para talaga siyang mamamatay or mahihimatay. Pero ganyan talaga yan siya. Sabi nga ng kuya, mental issue talaga yan sa kanya. Physically, wala talaga problema si Buano. Sa kanyang mentally talaga, grabe, iba talaga ang ano sa kanya. Sa Sunday pa available yung psychiatrist and kailangan magpa-appointment. So, natawa din si Dipa kasi tinag siya ni Uncle, di ba? Tawa din si Dipa kasi haba ng mga kinuwento ko, sa haba ng mga sinasabi ko, hindi pala naka-record, ay ano. So, yung mattress, pagkatapos nilang buhatin sa baba, nagulat talaga kami guys kasi ayaw nila gumamit ng ganyang mattress kasi nung nag-order kami niyan, lahat ng kwarto, 4 sa kanila sa baba. Ayaw, hindi daw kasi masakit daw yung likod nila, hindi daw sila sanay gumamit ng ganyang mattress. Ang gusto nila yung ganyan, yung tinatahi dito, na parang quilt na style, yan yung gusto nilang higaan. So ngayon nagulat kami ni Deepak na yun, gusto niya gamitin, which is sa tagal guys, ewan ko kung aware siya sa mga ginagawa niya at mga gusto niyang gawin. Pero gusto ko lang intindihin yung ganun para hindi mawala yung pasensya ko or ano, kasi alam niyo yung minsan na para na akong natatrauma, lalo pag magbukas na lang bigla yung pintuan kasi parang andun yung natutulog kayo tapos bigla na lang ito nagbukas, sira to guys. Kukwento ko yan sa inyo guys, bakit natanggal na talaga yung doorknob namin. So sa next ko na lang yan ikukwento sa inyo. So yun, pagbalik nila ni Deepak nung binaba nila ang mattress, kasi nagulat talaga kami na diba kanina umaga gusto niya magpa-emergency. At the same time, kausap ko rin ang kuya. So, sabi ng kuya, same talaga ang ginagawa niya dyan ngayon. Same talaga. Walang araw na hindi siya talaga magsasabi sa bunso ba nila doon na dalhin mo ako sa emergency, dalhin mo ako. Dito, hindi ganon. Guys, Diyos ko, wala pa naman insurance dito. Wala pa naman libre-libre dito. Imagine nyo pag mag-emergency or mag-ambulance, magkano yan? Saan kami kukuha? Diba? Yung ganon. Kung araw-araw gusto niya na lang sa ospital, kahit pag nag-findings, wala naman may makita or ano. So, pasensya na kayo guys kasi ganito na yung nagiging routine namin ang buhay namin ngayon. Kasi kung dati nalulungkot ako, ibang-iba sa ngayon ang binan ko na lalaki. Itong asawa ko, alam ko ano din ito guys, malungkot. Pero believe ako guys mo, grabe pasensya. Yung bang ako guys, ganito lang yung pasensya ko. Pero ang iniisip ko, yung kabutihan sa akin, na pinakita ba sa akin ni Buwa. Kaso lang minsan, para bang mawawala na, parang bibitaw na yung pasensya ko dahil siguro hindi ko rin alam bakit ganyan siya. Basta pero siya, alam mo yun, na mahirap guys, pero naawa din naman talaga ako sa kanya, no? Kaso lang minsan parang andun ako sa point na bibitaw na ako, yung maiisip ko, bakit matigas yung ulo mo? Bakit hindi ka nakikinig? Sinasabihan ka na nga na wala kang sakit. Kulang. Parang kulang talaga sa tiwala. Kaso mahirap iba ang kanilang paniniwala So, ayun. At tapusin ko na ito guys, kasi pag hindi ko tutuhanin talaga, buti na lang yung mga tinago ko sa box na pang summer ay nakatupi na yun. Ito na lang guys, kasi parang Mount Everest na ang tupiin natin. Ay, ambot mahirap. Lalo pa sa mga kalahi nila, ang mga babae nila, masasabi ko parang hindi iba guys, sa iba ang Pilipina, masasabi ko. Ewan ko basta yun na notice ko. Sa akin lang yun. Sa opinion ko lang yun. Mahirap, paano ba i-explain yun? Basta magtupi na muna ako guys. Daddy? Okay? Ngiti-ngiti na siya guys. Mataas kasi yung kama niya Ram. Ayun, kita nyo, masaya na siya guys.
Only hi! Ay? Tiksa? Tiksa daw, pero kasi hindi bagay. Kasi nga yung kama nila, di ba? Oh, mataas. Okay. Tiksa! Buklagyo? Buklagyo? Fruits, miwa? Miwa? 미와 Aili. 아니 가지고서 아니 Patsi? Unsa? Mamaya na daw. Okay, daddy. Ali, tiksa. Kita nyo, okay siya? Ngayon. Sana ganyan na siya hanggang gabi. Guys, umalis na si Deepak. Nag-edit ako. Hindi ako nagkadya or hindi ako nag-snacks. At ganun pa rin yung weather namin. Medyo may kalamigan. And narinig ko yung pintuan sa baba. Hindi ko alam kung si Buwa. Lumabas siya dyan nakaupo. Alam nyo na kung sino kayo. And thank you sa pagbigay advices sa akin, sa mga comments nyo. Maraming salamat. And kasi alam ko, nakilala nyo na si Buwa, naging part na si Buwa sa daily life ko dito, sa mga vlogs ko. And kilala nyo na halos sila, especially si Buwa. And na-witness nyo kung ano si Buwa, guys. And, ayan, narinig ko parang lumabas ata siya, guys. Teka lang, titignan natin sa CCTV. Sa CCTV, sakit. Ay, lumabas siya kasi narinig kong pintuan. Saan kaya siya pupunta? Ayun. Sandali. Ayan yung CCTV. Dito natin makikita. Ayun na nga, guys. Lumabas nga siya, guys. Oh, lumabas siya, oh. Oh, ayun. Tingnan nyo, ayun siya, oh. Ayun. Hindi ko alam saan yan siya pupunta. Wala man yan siya madadaanan. Aakyat pa yan siya pag naglakad. Tingnan nyo siya. Saan yan siya dadaan? Baka malaglag. May ginagawa kasi dyan na bahay. Yan. Ano yan siya, guys? Pupunta yan siya doon sa mag-ikot-ikot yan siya. Diyan, ikot-ikot. Oh, ayun, lumabas. So, yan, guys. Yan ang nangyayari. Kanina, grabe. Parang, dalhin niyo ako sa emergency. Sa ngayon, hindi ko alam bakit siya nagkakaganyan. Malalaman natin yan sa Sunday. And basta thank you sa mga comments nyo, sa mga concern nyo. And paano ko ba sasabihin? Alam ko iba sa inyo, kilala nyo na si Buwa. So, etong mga nangyayari, hindi ko yan itatago sa inyo. Lalo sa mga nag-PM sa akin, sa mga advices na this time kailangan ni Buwa yung pag-iintindi talaga. And sila yung, sa mga nakakaranas ng ganito, sila dapat yung bibigyan ng pag-iintindi at pagmamahal. So, there are times talaga na nawawala talaga yung pasensya ko at pag-iintindi ko. Dahil iba yung nasa isip ko. Pero somehow, naiisip ko later on, what if pag mangyari din sa akin ng ganito, ayoko rin may gagawa sa akin na mag-iisip sa akin na nagdadrama, nag-iinarte dahil at the end of the day or later on in the future or ngayon tatanda din tayo. And what goes around, comes around talaga. Naniwala ako dyan sa ganyang kasabihan. So kaya be kind dahil hindi natin alam talaga kung ano ang bitbit ng kada isa sa atin. And yun guys, yun lang. At tignan ko mamaya kung ano na naman yun. Kasi parang andun yung time na katulad yan, okay siya. Mamaya hindi na naman siya okay. Alam nyo yun. So katulad yan, mag-isa na ako ngayon dito. Sarap mag-exercise, no? Kanina, parang ano lang yung pag-exercise ko eh. Half-half lang eh. Yan lang muna guys. And enjoy ko na muna yung time dito. Okay guys?